pinadala na nga sa atin sa bahay ngayon. Wow! This is powerful! So ito yung sinasabi ko, na-hit na yung boat world eh. Yung hinahanap natin ever since. We have here yung torque and acceleration na hinahanap natin for city driving. Easy to handle. Medyo may twists and turns dito sa place na to. Alright, netizens, kagabi nga lang kaka-upload ko pa lang ng video nagulat ako at nag-viral agad. Pumutok agad tong motor na ito at pinadala na nga sa atin sa bahay ngayon. Diba siya? Na-upload ko na isang araw tapos bilang nagulat ako, halos nag-viral agad siya. Nasa almost 500,000 views na agad. Ito na siya. I-unveil na natin. Tiyan. By the way, ito yung susi niya. It's equipped with keyless system. Kung bibili kayo nito, dalawa na agad. And hindi ito Rusi guys. Hindi yan Rusi. Hamaya, sabihin ko kung ano yan. Buksan natin. Mayroon siyang remote para bumukas ang kanyang upuan. Pindutin natin. Narinig niyo? Bukas na. Nandiyan yung ating papeles para tayo ay authorized na bumiyahe. This one goes sa aking bulsa. Oh, mabigat ilabas natin siya. Nakalock. Yun o. Wow! Digital meter panel niya, napakalaki. Mabato kasi dito sa aking pinagparkan. Hilingal ako. Alright, ayan abot na abot naman natin siya. So, start natin. Ay, naka-kill switch. So, activate natin. Start. Laki ng meter panel, May orasan din pero hindi pa nababago yan. Alright, let's go. So this will just be a first impression ride. Wala muna tayong babanggitin na specs and features. Alright, let's go. Ayos. Unang piga, may sipa agad, no? Wow! This is powerful. Alakas alakas. Oh, unang piga alakas sa sipa. Wow. Wow. Busina, testing natin busina. Ayos medyo malaki yung tunog niya Alright, so first impression ride lang tayo muna, netizens. Straight out of parkingan. Ayan, bukas gagawa ko siya ng full review. Makikita nyo yung specs and features nito, lahat ng kakayanan niya. Magugulat kayo sa specs and features nito. Very loaded ang motor na ito. And also siguro nakita nyo na sa title kung anong motor ito. This is the Fecon VADV 150. So yes, Fecon po ang may hawak ng motor na ito. And I'm pretty sure that mayroon laban ito pagdating sa 150cc category, dahil marami
ay naghahanap ng adventure bike na merong sipa at may lakas. And sa unang piga ko pa lang ng throttle, netizens, masasabi ko na talaga nandun yung punch ng torque and acceleration na hinahanap natin para sa city driving. Yan yung lagi kong tinitingnan pagdating sa pagmumotor. Yung unang piga mo, if may sipa ba siya, kaya ba niya na overtake kapag kinakailangan, especially kapag ganito kaliliit yung kalsada. Tapos halimbawa may truck sa unahan mo and libre naman yung kabilang kalsada, you need to overtake, kaya ba niya? So ito, unang piga pa lang masasagot ko na yes, kayang-kaya na itong motor na to sa overtake. This is 150cc category. Malalaman natin yung iba pa niyang specs pagdating sa engine kapag binigyan ko na ng full review. Ayoko naman ng banatan agad ng full review right away. Of course, we need to experience this talagang sa long ride, sa pang-araw-araw, with OBR and all that stuff, para malaman natin kung ano ba talaga yung kaya niyang ihatid na performance. Okay, ganda suspension ha. This is really made for adventure, dual sports. Ang ganda ng suspension. Napakalaki ng panel gauge. Ayan, no? Digital, fully digital panel gauge. And we will explore kung ano pa yung makikita nyo dyan sa panel gauge na yan as we go along. Makikita nyo kung anong mga nilalaman yan. It's not your typical bike na lagi natin na-feature sa channel natin na yun at yun lang din yung laman. So makikita natin kung ano pang laman yan, no? So ayan, straight from this one, let's just have a first impression. Gusto ko lang makunan yun talaga ang first impression ko. Putik dito, ito, lubak-lubak. Daan natin. Alright, okay, ang feedback niya pagdating sa rough roads. So yun pa lang yung mga nakikita nyo, yung basic na pinapakita ko. It's keyless, digital panel gauge, and we have here a very huge windshield. So binabasag yan yung akin, kaya hindi ko feel na bugbog ako kahit na very relax ang aking sitting position. Kita nyo, naka-upright sitting position ako, kasyang-kasya ako dito. Abot na abot, very Filipino height friendly ang motor na ito. I'm just around 5'3" to 5'4" in height. And nakita ninyo, abot na abot ang aking paa, no? Semi tiptoe lang, pero hindi totally, halos ko na lang yung nasa simento, nasa sahig. Abot pa rin, no? So matadrive mo to na maayos. And we will see kung ano yung madadaanan nating traffic situations dyan. But one thing's for sure, meron akong madadaanan dyan na pataas at pababang lugar. So doon natin itetest yung kakayanan niya. Alright? Ayan, no? Overtaking. Direct sunlight, nakikita ninyo, kitang-kita pa rin yung panel gauge niya. Ayan, no? May real life eyesight, very readable ang kanyang panel gauge kahit natatapatan ng araw. Ayan, no? Tanghalin tapat yung araw, nasa atin, nasa panel gauge. Kitang-kita ko pa rin yung mga details niya. And very good ito para sa medyo malalabo ang mata dahil malaki ang font, malaki ang mga details. So kitang-kita ninyo. Ayoko sana muna magsabi na ang official specifications hanggat hindi ko pa nire-release yung aking full review. Alright, signal lights, madali siyang kapain, madali siyang pindutin. It's in the right place, very smooth. Hindi siya parang mga brittle type na signal light na hirap kumagat. Merong placement kasi na medyo hindi tayo sanay. This one is in the right place. After the high beam, low beam will be the signal lights or turning signals. Medyo masikip pa dito yung traffic eh. Wait tayo ng medyo maluwag. If there's a heavy traffic, we'll see if it will fit sa mga singit-singit kagaya na normal na motorista. Not in the kamote way but in the practical way. Siyempre, kapag traffic situation, yun naman talaga kinalamangan ng motor. Kasya tayo sa mga gilid. So we'll see. We'll find it out. Alright, here, meron tayong traffic situation. Okay, kumasya. Kumasya tayo dun ha. Medyo masikip kasi may ano eh, may mga staff yung taga-kolekta natin ng basura. Alright, here we go. Always right. Ayun. Grabe oh. Unting piga mo pa lang, nagsi-60 agad eh. So far sa nararamdaman ko sa motor na to, yung engine niya, ramdam mo naman agad yun sa unang piga eh. Napakaganda. Very smooth siya, netizens. Hindi mo siya masasabing mahinang klase eh, dahil napakalakas at napaka-smooth.
Mararamdaman mo naman yun eh, kung nahihirapan yung makina or is it just trying hard para pumalo ng malakas. But for this one, it is really good, no? Napaka smooth niya. Napakabago pa nito, 13.6 kilometers. So nasa break-in period pa siya, netizen. Wow! Wow! It really fits the 150cc category. Nagkaroon ng hustisya na 150cc siya, netizen. Ito kasi hinahanap natin sa 150cc category eh. Paano kung mabigat ako? Paano kung gusto ko overtake? Paano kung panay bundok o panay paakyat na matatarik sa amin? Doon na papasok kayo si 150cc category. Idagdag mo pa dyan kung lagi mabigat ang bitbit mo. Example, naglalala-move ka or ginagamit mo siya pang hanap buhay. Doon papasok si 150cc category. You want the torque, gusto mo yung sipa niya na pagkaalis mo sa traffic light or pag-arangkada mo galing sa pagkakahinto na andon. You also want something na sa mga situation na kakailanganin mong mag-overtake, hindi ka mag-hesitate dahil alam mo kaya ng motor. Minsan kasi, halimbawa ako, naka-small displacement ako, smaller displacement. Like for example, 125cc. Minsan may mga situation, lalo na pag masyadong mahaba yung truck, na nahihirapan na ako mag-overtake or very hesitant ako mag-overtake dahil alam ko na baka kulangin yung power ng motor ko para umabot bago pa dumating yung kasalubong ko sa kabilang linya. So dun papasok talaga si 150cc category. And for 150cc category, isa to sa talagang merong hustisya na alam mo, unang piga pa lang na 150cc siya. Maganda yung makina, netizens, maganda. I can't actually distinguish it eh compared sa mga nauna nating nireview na motor sa 150cc category. Hindi ko nga ma-distinguish yung pinagkaiba niya eh. So this one really have a good engine. Eh no? No? Wala halos, hindi mo malaman yung pinagkaiba niya sa ilang 150cc na na-testing natin. And you name it all, na-testing na natin yan lahat. Starting from Aerox, NMAX, we have the PCX. Also, we have the ADV 150 of Honda. I can't really distinguish the difference between this 150cc category. Like this, oh, ayan, oh. We need to overtake, di ba? Kailangan natin overtake kasi abutin tayo ng siyam-siyam if we're gonna go with the facing of that van. So kailangan ko overtake and it's a broken line, so overtake at your own risk. Pero ayun, nagigets niyo yung point, diba? Kayang-kaya niya. Please wait for my full review. Papakita ko sa inyo, magugulat kayo sa specs and features nito. Right now, I'm just waiting for the official specs and features para masiguro natin na tama yung maihahatid ko sa inyong mga detalye. And for sure, marami sa inyo na enthusiast sa pagmumotor ay na-search na kung anong kakayanan ng motor na to. Marami din nagsasabi na naku, hindi yan dadating sa Pilipinas. Malabo yan dumating sa sobrang daming specs and features niyan at a lower price point. So malabo daw dumating dito. Ito na nga siya, netizen, so dinadrive ko na. Magugulat kayo kasi you're thinking na how big siya exactly. Okay, nang iniisip nyo na ADV. Pero pag nakita nyo yung mukha niya sa unahan, you'll see there's a difference. Even sa rear, yung pinakamukha niya, kapag sa harap nyo siya tinignan, yung signal lights, yun ang favorite ko. Signal lights and the tail light, no? Favorite ko yan. Alright, traffic. Nabutan na ako ng traffic. Friday naman ngayon ba't may traffic pa din? Must say, makapit ang gulong niya, netizen's ha. It is not something na gusto mo agad palitan straight out of the kasa. Maganda, very decent. Very decent ang quality ng gulong ha. Makapit siya. Well, this is a dry season, a dry weather right now. Nakikita natin, pero kasi iba kahit dry, di ba? Ramdam mo madulas yung gulong eh. This one, I'm telling you, magagamit mo pa ito ng matagal. Let's say 10,000 kilometers sa odometer is still good to go. Maganda pa and hindi pa palitin, no? Yung mga ganitong klase ng tires. And I will give you a look niya sa ating full review kung ano itsura ng tires. For now, magtyaga muna kayo na ito lang nakikita. You see, we have here a naked handlebar. Very adventure type, dual sports bike. Hindi ka na mangangamba sa clutch. Let's see if we can fit here. Okay, ayan no. Dito nagfi-fit, halimbawa dito sa mga right side, dito nagfi-fit usually yung mga motor na natatry natin na maliliit. Like my motorcycle, we have Miusol i125, nagfi-fit dyan. So makikita ninyo, kaya pa rin niya sumingit sa traffic situation, no?
Tamang diskarte lang, and of course maninibago pa yung katawan mo. You have to familiarize yourself sa tamang posisyon para makasingit ka sa traffic. After natin dito sa traffic na to, makikita ninyo yung up and down na tinutukoy ko. Yung mga matatarik na pataas, mga grabeng pababa, doon natin malalaman ngayon yung engine brake niya. At the same time, kung kayang-kaya ba niya sa mga pataas na sitwasyon. And pagdating natin doon sa pupuntahan ko, testing naman natin siya with OBR, okay? No hesitation. Kaya niya overtake. Ay, sa wakas, nakatakas din sa traffic. Very smooth. Sarap gamitin ng isang to. Very smooth, ganda ng suspension, malakas. This is what I'm talking about. Ito yung hinahanap ko talaga eh. Very good to talaga sa riding condition na hinaharap ko araw-araw. I'm always at the city driving phase. And at situation, occasionally, dumadaan tayo sa mga sobrang lubak na lugar. So I need better suspension kasi medyo nabubugbog na yung lower back ko kapag medyo stiff yung suspension natin. Stiffer suspension is for racing or for high speed. This one is for rough roads or rough conditions, no? And by the way, dual purpose or dual sports na rin yung kanyang tires. Kaya pwede siya kahit sa off-road. Kahit bago pa lang sa akin yung motor, hindi ako naninibago sa handling niya, no? Very easy to maneuver. Okay to kahit sa newbies, may re-recommend ko ang isang to, no? If you want something na medyo affordable, which is this one, at malalaman nyo yung price soon, kapag na-release na, no? So ay naman natin pangunahan ng mga desisyon ng kumpanya. But for now, I can really say it is something nakaabang-abang and magugustuhan talaga ng tao. Na talaga tayo, mahilig tayo sa mga automatics dahil sa pang-araw-araw natin na ginagawa. Kung papasok ka man sa trabaho, gagamitin mo pang hanap buhay. Meron tayong seat storage. Ayan o, dahil lubak o. Ito, malaking lubak. Hindi ko naramdaman yung lubak na yun ha. Hindi ko wala napakaramdaman kanina dun sa may relay, sayang. Alright, yung mga humps, no, hindi ramdam. Itong kalsada na to, ito yung pinaka masarap pag-practice ng lubak eh. Ito, ayan o. Okay. Pang off-road talaga eh, no? Pagka naka-adventure bike tayo, ang sarap idaan sa totoong lubak eh. Para talagang malaman mo kung kamusta yung suspension niya eh. Wala. Sobrang mani-mani lang dito yung mga lubak-lubak na to. Even nga yung humps eh, oh. Halos hindi na ako mag-menor sa humps eh. I mean, bawas speed lang. Dito dadaanan ko lahat ng lubak na alam ko. Yan, lubak. Ito, laki na ito. Hindi mo ramdam, no? Very safe sa lower back. Nakakatuwa. So ito, para nga talaga to sa mga naghahanap ng comfort. And nandun yung torque and acceleration pagdating sa city driving. If you want to go from point A to point B very fast, ito yun. And kung halimbawa medyo gabi na, medyo malabo ang mata mo, kahit na meron ka ng mini driving light or malakas naman ang ilaw, minsan kasi nasasagasaan talaga natin yung mga lubak eh. Meron mga unexpected na lubak na minsan dyan tayo tumitilapon, dyan tayo na-aksidente. Or kahit na hindi ka ma-aksidente, hindi ka tumilapon, sobrang sakit sa lower back. Yan, bawa yan, oh. Wala, Edisens, hindi ramdam. So ito yung sinasabi ko, na-hit niya yung both world eh. Yung hinahanap natin, Edisens. We have here yung torque and acceleration na hinahanap natin for city driving, and ang napakagandang suspension na pang adventure, which is kinakailangan natin kapag ganito yung mga kalsada sa inyo. Kung ganito yung mga kalsada sa inyo, puro lubak na hindi natin malaman kung bakit yung mga kalsadang maaayos, sinisira. Tapos apakatagal ulit gawin. Very perfect sa inyo ang motor na ito, and may re-recommend ko talaga. First impression ride pa lang to ha, but I'm very satisfied oh. Napakagandang suspension. Yun talagang two key features sa akin ng motor. Magandang suspension at malakas na torque and acceleration. Nakakailanganin pong for city driving. Hindi naman kasi tayo si top speed guy, no? Na gusto kung ano yung max top speed, yun ang magiging deciding factor natin sa pagbili ng motor. Ang deciding factor ko, and for me the smart way para mamili ng motor, nandun ba yung torque and acceleration, yung alis kapag kinailangan mo sa city driving, kapag kinailangan mo overtake at kinailangan mong umakyat sa mga pataas at matatarik na bundok, or kahit hindi bundok, eto nga lang eh, matataas lugar dito eh, so dadaanan natin siya ngayon. Ito pataas to ha. Let's have an acceleration test. Let's go.
Wow! Oh, ito yung mga lubak na iniiwasan ko. Matutuwa talaga OBR ko dito. I can't wait for the reaction. Abangan natin, susundin ko siya ngayon eh. Matutuwa talaga ang OBR mo kapag ganito yung ma-feedback niya sa lubak. Very good, napakagaling. Takot ako dito sa kalsada na to kasi nga masyadong malubak. Pero ito, can't even hesitate na mag-overtake. Solid. Wow, nagulat ako ha. Do not underestimate yung kakayanan ng stock na suspension na maganda na agad yung feedback. Straight from the kasa, no? Huwag natin i-underestimate yan. Okay? Grabe, talaga sinasagasaan ko na yung mga lubak. Kasi sa totoo lang, netizens, mahirap humanap ng magandang suspension kahit na bumili ka na aftermarket. Siguro gigastos ka talaga ng mamahaling suspension para ma-gets mo or para makuha mo yung satisfaction na talagang nakakuha ka ng mas okay na suspension compared sa stock. Kasi nagpalit na tayo ng ilang beses ng suspension, yung mga aftermarket na available, yung mga nasa affordable prices. You can't really distinguish kung ano bang pinagkaiba nito sa stock eh. So di mo talaga masasabi na magpapalit lang ang suspension, okay na yung motor ko. You can't really say. Mahirap pumanap ng magandang suspension, netizens. Kaya sobrang na-appreciate ko yung shocks na galing sa kasa mismo kapag maganda ang play nito, lalong-lalo na sa mga ganitong rough roads. Ayan no. Easy to handle. Medyo may twists and turns dito sa place na to, pero napakadali niyang dalhin, no? Parang makakabisado mo siya agad eh. Your motorcycle and you will become as one, no? Parang nag-iisa kayo, nag-merge kayo into one eh. Very easy lang siya to maneuver. Hindi ito yung mga tipong, actually nakaka-intimidate siya kasi medyo malaki siya tignan sa personal. Ito pataas oh. Alright. Kayang-kaya. Nakaka-intimidate siya kasi parang ang laki-laki niya na parang ang bigat-bigat na parang ang taas-taas. But I might tell you, hindi man ako malaking tao, no? Pero nakayanan ko agad siya i-drive. So kung kaya ko, most probably kaya nyo rin. Ito, papanik. Basic 73 papanik. Tarik to ha, license ha. Usually up to 40 lang ako dito. Ito, let's try the engine brake. Ito yung naabang akong highlight. Sobrang tarik nito na pababa. Alright, alalay lang sa preno. Alalay ka lang sa preno, no? Maganda engine brake niya. Alalay ka lang sa preno. You don't need to really grab. To, sobrang tarik na papanik. Ayan no, hirap na hirap yung mga jeep dyan ha. Let's try it. Ay, nako, bitin. Kinain nila yung parehas na kalsada. Sayang, bitin. Kinain din kasi ng tricycle yung kabilang kalsada. Sayang. Gusto ko sana makita kung hanggang saan eh. Pero don't worry, meron pa naman tayong full review. Papakita ko sa inyo, no? Tsaka may reliable yung brakes niya. Kung makikita nyo yung brake lever niya, may adjust eh. Adjustable siya. Ibig sabihin, pwede mong i-adjust kung hanggang saan yung gusto mong abot ng grip mo and kung gaano katigas, something like that, no? Galing ah. Kapahanga ako ng motor na to. Masarap to pang daily drive, netizens. Very informative, nandyan lahat ng information. We have the RPM indicator, speedometer, may fuel gauge, may orasan. O, kita-kita nyo naman eh, oh. May degree, may ano pa, oh. Air, temperature, parang humidity. Tapos may dito mo makikita kung nag-overheat na ba o chiller lang yung motor mo. Tanghaling tapat tayo, 2 bars lang pagdating sa temperature. Very good, malalaman nyo kung bakit. Bitin na ba kayo, netizens? Pasensya na, ano pa lang to, first impression ride lang talaga, no? So bala ko talaga ibukod yung pinaka full specs and features niya. And I'm very thankful. Thank you so much kay Sir Henry of Fecon. Maraming salamat dito sa opportunity dahil isa tayo, or if I'm not mistaken, ako yung unang-una na nakapag-try netong bagong Fecon VADV 150. And so far, as a first impression ride, I am very satisfied sa pinakita niyang performance. You have the torque for the city driving, you have the power para sa mga matataas at matatarik na lugar, and kung mabigat ka at mabigat ang angkas mo, mabigat ang dala nyo, nandun lahat yung power niya.
Very good for city driving and very good for long ride dahil napakaganda ng suspension. Any road condition na madadaanan ninyo is okay na okay. Pagdating sa tires, very good ang tires, napakakapit. It's dual sport, pwede sa off-road, pwede sa city driving. Very good, very commendable so far ang motor na ito. And very excited ako at malam kong malaki ang laban itong motor na to dahil magugulat kayo sa specs and features na hatid nito. If you're a motorcycle enthusiast, siguro may idea na kayo. But for now, let's have a part 2. Check natin yung kapag may angkas. Susunduin ko yung OBR ko at tingnan natin yung magiging reaction niya. So, that's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.